Okay guys, for today's video, hindi pa tapos yung enrollment eh. So, kailangan pa talaga natin ng more informations kung ano ba yung best loan na available or saan tayo pwedeng makautang. Dahil hindi naman po tayo lahat ay may access sa mga legit lending institution na mga Atome, GCash, Maya, etc. Saan pa ba tayo manghihiram? Piliin na lang natin sa mga OLA yung makakapagpahiram sa atin ng mataas, mababa ang interest, and walang unfair collection practice. So this time, may nakita ko nag-offer sa akin. Nasa around 24,000 pesos daw. Malaking amount na rin siya for an online lending app. So tara, samahan niyo ako. Pag-usapan natin si FT Lending. So sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so check natin si FT Lending. Though na-review ko na rin to before and my initial review with FT Lending is that predatory ang kanyang interest rate and makulit na follow-up in terms of your payment. Though less naman ang nagsasabi ng unfair collection practice, but hindi natin alam ngayon kung ganun pa rin ba sila or meron na silang unfair collection practice. So, silipin natin kung ano ang sinasabi ni FT Lending sa kanyang Play Store profile. Okay, sabi ni FT Lending yan, high loan amount, pay on time, fast audit process, easy repayment, safe and protected. Yeah, basically yun lang. So, kung ba nakita yung 24,000? Sa app mismo, sabi sa akin sa app is 24,000 yung credit line na ibibigay nila sa akin. Daw, but wala pang na-review yan eh. Okay, so i-download natin, but hindi ko po ipapakita sa inyo in full details kung paano mag-apply. Basically, yung summary na lang. Download niyo po yung app and then let's try to apply. So, ito po yung app, yan. Ayan, 30,000 nga po yung maximum revolving credit limit daw na pwede. Click natin yung apply now. So, mag-enter po kayo ng cellphone number and then OTP, set up your password, then purpose of loan, lagay nyo po dyan, address, lagay nyo rin po, occupation nyo po, lagay nyo rin po. Yeah, basically, yung information na kailangan sa inyo. And then, kailangan din nyo po mag-provide ng ID, usual requirement, and syempre, kailangan nyo rin po mag-provide ng contact reference. Medyo marami po. So, ako po, ang ginawa ko na lang po is contact reference nandito sa bahay namin. After nyo po yan, mag-selfie na nga po kayo and your ID. Tapos, ito po, yan, nakalagay na in review, tapos 5 minutes till the completion. So, hintayin nyo lang po, mag-appear naman po, din po yan kagad. And then, ito po, yan, binigyan nyo po ako ng 3,800 pesos na revolving credit daw. Ito po siya, yung loan na 3,800 with a loan term ng 15 days lang po. First term is 15 days. Ang repayment ko po dito ay 4,541. So, kung i-calculate po natin yung 4,531, i-minus natin po yung 3,800, 731 po ang interest, and then i-divide natin yan sa 3,800. 19% sa loob ng 15 days divided by 15 times 365 days, nasa around 468% ang interest rate niya or ang APR niya. So, kung kukunin po natin ang monthly neto, i-divide po natin ito sa 12, lumalabas po na ang monthly interest rate niya ay 39%, which is sobra pong taas. Ito po yung mga lending app na hindi ko po kayang i-recommend na gamitin nyo. Kung mapapansin nyo po, yung mga lending service na nire-recommend ko, 0%, 3.49%, 2%, na kapag kinuha po natin yung APR, maglalaro lang po yan ng as in less than 100% pa. Maximum siguro dyan, mga 70%, ganyan. 39% per month. And nasa around 400% yung kanyang per annum. Again, dahil hindi po tayo lahat may access sa magandang lending service, malamang nga online lending app. Pero kung sa mga online lending app naman po talaga tayo hihiram, merong mas mababa pong interest with the likes of One Hand, Mabilis Cash, Tala, Kasyalo, yan, mga mabababa po yung mga interest nila versus sa mga katulad po ni FT Lending. Ito, based on our calculation, it's 468%. No, for me. And also, yung payment terms po niya, kahit sabihin natin 700 lang yung interest, is 15 days. So, parang napaka-ano lang talaga, napaka-ikli. And for really emergency purpose lang po talaga. Next po is yung feedback na lang. Basing from this na reviews, wala po talaga makitang bahid ng nagrereklamo about unfair collection practice. Though meron pa isa-isa, but siguro isolated case. Pero overall, wala pong nakalagay. But we cannot
100% say na wala. But more or less, hindi po nag-exist ang unfair collection practice with FD lending. Ito na lang po pala yung nakita kong glaring na negative comment. Feeling ko hindi naman siya ganun ka-unfair collection practice. Though para siyang harassment in the sense na marami yung calls. Okay, sabi po dito, I knew that I am past due but do not call your customer 100 times a day. And your customer service is not even human or a recorded call. You cannot even talk to them, respond to what they're saying. I'll make sure to pay it before the third final due date, and what is the use that I have 3 payment terms if on the first repayment you are already bombarding me with calls and texts after repayment. Ang taas na nga lang talaga yung interest nyo. Need ko lang talaga. So, yun yung experience niya. Maraming calls. However, those calls are automated siguro. And feeling ko lang dun kay reviewer, parang sinasabi niya na may 3 payment terms naman siya. Bakit nabobombard siya kagad magbayad sa unang payment? Meron pa siyang succeeding term na pagbabayad. So, ibig ba niya sabihin pwede siyang hindi magbayad sa first term or pwede siyang madali sa first term kasi pwede niyang ilagay sa second term niya or sa third term? Hindi ko rin sure kung yun talagang ibig sabihin niya. Pero parang yun yung nagigets ko. Ang downside na nga lang po niyan is yung application. Ang mga usual 1-star or negative comments nila is hindi po na-approve. So, hindi rin po siya open for everyone to get an approved amount. Nagre-reject po talaga sila or nagde-decline ng application. Yun lang po yung masasabi ko na feedback ng mga 1-star, 2-star na nag-rate kay FD Lending. So, okay, for our question of the day, given dun sa nabasa nating customer feedback, recorded call yung tumatawag. For our question of the day, mas okay ba sa inyo makatanggap na lang ng recorded call o gusto nyo tao yung maniningil sa inyo or magre-remind sa inyo? And bakit? I-comment nyo lang yan sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Yolani Juan at Yolani4039. Sabi po niya, it was so clear on how you explained. You're the best na lagi kong sinusubaybayan. Thank you so much po for these vlogs you have. Oh wow, thank you so much din po. At Yolani1, thank you po. Maraming salamat po for your kind words. Thank you so much at na-appreciate niyo po ako. Thank you. I hope you liked this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!